gladness. Amen. Kaya mabuti ang ating Panginoon. Sa mapagpalang umaga, mag-isa ating mga kapatid sa kanilang mga tahanan. Hallelujah. Dahil sadyang kakaiba, pagka nagpupuri sa Panginoon. Hindi po ba? Sa kabila ng ating pong nararanasan ay tunay nga na mas nakahihigit at sapat ang presensya ng Diyos na ating pong nararanasan sa ating buhay. Ano po? Kahit na na-extend yung ating quarantine, ano po? Na-extend ng lahat. And I believe in my heart, also God extend His presence in our life. Amen? Dahil siya ay sapat, higit sa lahat. Amen. Okay? So, ako'y naniniwala na nang marinig natin yung balita na ipinahayag ng ating minamahal na Pangulo, ay marami nagulantang. Dahil talagang ang mga tao ay nag-expect na matapos kaagad yung quarantine. Pero hindi nangyari dahil may extend pa. Diba? Ito naman po ay para sa kapakanan ng lahat. Ano po? Kasi kung mamadaliin natin, baka biglang umakyat na naman ang bilang. So, tiis-tiis muna tayo mga kapatid sa Panginoon. Amen? At sa kabila nito, alam ko na marami ang natakot. Diba? Kasi yung mga security natin, yung mga nasa frontliner, sa bawat bukaran ng bawat bayan, ay mas mahigpit po ang seguridad. Ano po? Talagang binubusisi, yung ating mga papeles, na talagang sinisecure na ikaw ay makapasok, yung kayo lang talaga mapupuntahan mo. Amen? Kaya bawal talaga yung pagala-gala, bawal yung makikipasyal lang. Ano po? So, sa kabila nito, ay maraming tao ang nag-iisip. Ano po? Siguro, iba sa ating pamana na talaga yung nag-iisip. Pero, God is good all the time. Amen? Ang Diyos ay mabuti sapagkat hindi niya pababayaan ang mga tao na nagtitiwala sa Kanya. No? At itong mga bagay na nangyayari sa panahon natin ay tayo po'y naniniwala that all things work together for good. Amen? Dahil may magandang layunin ang Panginoon. Maaaring sa kabilang banda pangit sa kanila iba, pero kung sa kabilang banda titingnan natin in a positive way, ay napakaganda po ang ginagawa ng Panginoon. Bakit? Sapagkat marami po sa panahon ngayon mga tao kumikilala na sa Panginoon. Amen? Maraming mga tao, maraming mga tahanan na bukas ng kanilang mga Bible studies at ang nangunguna yung kanilang mga tatay. Yan. Yung mga tatay dyan. Hindi po ba? Yung mga tatay nangunguna na sa Bible study. Hindi po ba? Amen? Kaya kalabitin mo yung tatay mo, kung hindi pa nangunguna, sabi mo, tatay, o dapat tatay daw nangunguna sa Bible study. Amen ba? Kahit sa pananalangin, di ba? Tatay, dapat. Kasi tatay, sila nagdadala ng pamilya eh. Amen. Nakakatuwa nga po dito, yung isang kapatiran natin na malapit dito sa atin, nandiyan sa kabilang tawid kalsada na, bagamat sila'y malayo sa kanilang mga mahal sa buhay, sapagkat sila'y nasa Bicol, at itong mga tatay na ito nandito sa ating sa Laguna, nalakaw na po. Pero wala akong ginagawa kundi ang magpuri doon sa ikatlong palapat ng kanilang mga pusari. Amen? Ginawa ng concept, at ganawan, praise the Lord, kasi dinigdinig ang magpupuri. Amen? Sa kabila ng mga ganitong nangyayari, na-lockdown tayo, na-quarantine tayo, hindi hanggang na tayo ay magpuri at magbigay ng papuri pasasalamat sa ating Panginoon. Amen? Sa panahon ito, walang puwang ang kalungkutan. Dapat kapayapaan ang meron tayo. So sa ating sa pag-aaral ngayong araw,
ay pag-usapan natin ang kapayapaan sa gitna ng takot. May kapayapaan sa gitna ng takot. Siguro, nagtataka kayo, bakit yung message natin, ano? Paano magkakaroon ng kapayapaan sa ganito? Kailangan mapayapa ka, kapatid. Bakit? Sapagkat kailangan ng tao ngayon ng kapayapaan. Amen? Sa ayaw o sa hindi, kailangan mo ang kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon. Amen. Amen? Yan. Sapagkat ang ibinibigay ng mga kaganapang ito nangyayari ay takot sa mga tao. Diba? Takot magutom. Takot hindi makatanggap ng ano yun? Ng saksa. Ano yun? Amolarization. Diba? Meron man o wala, tayo mga mananampalataya, go pa rin tayo, may kapayapaan tayo. Amen? Sapagkat hindi nakasalig ang ating kapayapaan sa mga bagay na material na meron dito sa mundo. Ang kapayapaan na meron tayo nakasalig sa ating Panginoong Jesucristo lamang. Amen? Di po ba? Kaya nga, sa panahon natin, napakalaga itong kapayapaan na ating pag-uusapan sa kabila ng nadudulot ng takot ng pandemic na ito, na COVID-19. At sa ating pag-uusapan ngayon ay patungkol sa pagkabuhay ng ating Panginoon Jesucristo na kung saan yung mga alagad talaga naman yung kanilang inaasahan, kanilang pag-asa, kanilang tagapagligtas ay ipinako sa krus, di ba? So, meaning to say, Jesus Christ died on the cross. Di ba? At siya ay inilibing. Siya ay namatay sa ikatlong araw, nabuhay na magmuli. At itong senaryo na ating magtutunan ng pansin ngayon ay bagamat kahit yung mga alagad noong unang panahon ay nagkaroon din sila ng masiging takot. Nung si Jesucristo ay hindi nila matagpuan sa libingan. Okay? If you have your Bible, sige, pakiabot nyo muna yung mga Bible sa mga katabi ninyo dyan. Ayan. Pakibuksan po natin sa Juan 20:19. Ayan. Sa sulat ni Juan, chapter 20, verse 19. Okay? So, isa po kayo sa pagbasa ng salita ng Diyos. Kinagabihan ng araw ng linggo, ang mga alagad ay nagkatipon o nagkakatipon. Nakasara ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Ang Diyos ang magpala ng kanyang salita sa araw na ito ay manalangin. Aming Diyos, dakila at tapat, makapangyarihan sa lahat, aming Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Hinihiling po namin na inyo kaming pagpalain sa pamamagitan ng inyong banal na salita. At higit sa lahat, Lord, ang inyong banal na salita ang siyang magdulot ng kalakasan sa bawat isa sa aming Panginoon. Sa kabila ng amin pong nararanasan na nagdudulot ng matinding takot, Panginoon, ay inyo kaming dulutan ng kapayapaan sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu Santo. Ama, hayaan mo na sa pamamagitan ng iyong salitang ito, Panginoon, ay tunay na lumakas ang aming mga puso, Panginoon, at magkaroon ng matibay na pag-asa at pagtitiwala at puspos ng kapayapaan sa aming puso. Kaya, Ama, hayaan mo, Diyos, sa umagang ito, ang ngalan ng Panginoong Jesucristo ay siyang madakila at may tanggal sa aming kalangit-langit. Papuri sa iyong pangalan, ito aming panalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. 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 Pwede palakpakan natin ang Diyos. Sige nga, palitin na sa yung palakpakan ng aming ating dito. Amen. Amen. Praise the Lord. So dito, sa atin pong pag-aaralan ngayong araw ay kung saan sa senaryo na
ng pagkamatay ng ating Panginoong Jesucristo, no? Na siya ay after ipako sa krus, siya ay inilibing at makalipas ng 3 araw ay nabuhay naman muli. At itong sinarong ito ay isang araw ng linggo ay pumunta sa libingan si Maria. Ito yung mababasa natin dito sa chapter 20. Na kung saan ay nais nilang buksan ng kapabango, katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Ngunit pagdating nila doon sa yungin, sa pinaglilibingan, katawan ng ating Panginoong Jesucristo, ay wala na puro ng kanyang katawan. At makatiklop na po yung kumot na pinagtabon sa ating Panginoong Jesucristo. At nagkaroon ng masidhing lungkot at takot itong si Maria, no? Na doon sa kanyang pagpunta sa yungin ay tinanong niya yung isang tao doon na sa buong akala niya yun ay ayos ng halaman doon o hardine na kung saan ay tinanong niya. Ngunit nang makausap niya ito ay nagkaroon siya ng kaisipan na kausap na si Jesucristo. No? Kung kaya nagkaroon siya ng pag-asa at ito'y binilita niya sa kanyang kapwa alagad. At nalaman ito ni Apostol Pedro. Si Pedro ay pumunta doon sa yungin, tinignan, no? Ang katawan ng ating Panginoon. At sa dito ang nangyari sa kanila ay nagtipon sila sa isang tahanan na kung saan ay bakit sila nagtipon sa isang tahanan sarado yung bahay, no? Sapagkat sila ay takot sa mga Hudyo. Yung mga Hudyo, di ba? Yung mga tao na sumigaw na ipako si Kristo, the same person na mga tao na nagsabi na purihin ang anak ni David. So nagkaroon ng matinding takot itong mga disipulo, itong mga lingkod ng Panginoon, tagasunod ng ating Panginoon Kristo. Kung kaya sila ay nagkatipon, nakasara, pinto ng bahay, kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa Hudyo. At sabi ko masay, habang sila ay nagtitipon, no, pupulin sa Panginoon, sumasamba sa Diyos, biglang lumabas ang ating Panginoong Jesucristo. At ang wika niya, sumainyo ang kapayapaan. Dito mapapansin natin mga kapatid sa Panginoon na sa kabila ng takot na kanilang nararanasan, siguro nagkaroon sila ng katanungan na paano na tayo sapagkat wala na ang ating tagapagligtas, hindi natin makita nasaan kaya ang kanyang katawan. Pero dahil na ang ating Panginoong Jesucristo, bagamat siya ay anak ng Diyos, siya ay Diyos, di ba? Nagkatawang tao, namatay at muling nabuhay. Yun ang hindi naalala ng mga disipulo. Ang nakita nila ay kasalukuyang senaryo na wala ang katawan ng Panginoong Jesucristo. Pero without them knowing that Jesus Christ is the Son of God, He is the living one, na kahit siya mamatay, siya ay mabubuhay na magmuli. Amen. Kaya nagulat sila nung biglang sumulpot ang Panginoong Jesucristo, di ba? Sa kamay naman, nagtitipon yung mga mananampalataya, no? Sumasamba, nananalangin, umiiyak, no? Siguro, tinadalangin nila, matagpuan nila yung katawan ng Panginoong Jesucristo. Sabi, kawasay, biglang sumulpot ang Panginoong Jesucristo at sabay sabi, sumain niyo ang kapayapaan. Para sinabi, surprise! Amen? Kung titignan natin mga kapatid sa Panginoon, sa panahon ngayon, di ba? Maraming tao, takot, di ba? Kaya nga yung mga tao ay kinukumbinsin natin na manalangin sa kanilang tahanan, yung mga kapatiran mag-aral ng salita ng Diyos at manaman sa Panginoon sa kabila na ang takot ay namamayani ay magkaroon tayo ng kapayapaan. Hindi ba? Kapag ang mga mananampalataya nagtitipon sa kabila ng matinding kapigatian, nagkakaroon sila ng kapayapaan sa kanilang puso. Nagkakaroon sila ng kagalakan sa kanilang puso sa kabila ng napakalaking takot na nagbabanta sa kanila. Amen.
sapagkat ang hatid ng ating Panginoong Kristo ay kapayapaan ng ating puso at ng ating isipan. Kaya nga kawawa talaga pagka ikaw ay tao na wala kang pagkilala sa Panginoon. Amen? Amen. Pag wala kang relasyon sa Panginoon, kawawa kang tao nga lalo sa panahon ngayon. Ang isip ng tao sa kukuha ng kakainin. Walang trabaho. Diba? Kaya yung mga kapatid natin doon sa kabilang bahay, kahit wala pong mga trabaho yan, tingnan naman ninyo, buhay pa. Amen. Naglulundagan po sa taas, sa third floor, madaling araw. Hallelujah. Bakit? Sapagkat merong kapayapaan. Pag ikaw ay may kapayapaan na nagmumula sa Panginoon, yung nararanasan mong takot, natatabunan ng kapayapaan buhat sa Diyos. Amen? So, paano mapapalitan ng kagalakan ang takot? No? Sa kabila ng mga nararanasan natin, hindi maiwasan talaga di ba? Na hindi sumagi sa isip mo. Lalo na kung ang pamilya mo malayo sa'yo, iwalay ka, ako, may kakainin pa kaya sila. No? Meron pa kaya sila panggastos doon, wala akong trabaho dito. Kamusta kaya sila doon? Di ba? Dudulot ng alalahanin, nagdudulot ng pangamba. Pero paano mapapalitan ng kagalakan? Yung takot na meron ka, na talaga ang panalangin mo, yun, huwag po silang tamaan itong microbial to COVID-19. Naalala ko tuloy yung ating mga frontliner, no, na mga kapagiran nag-RITM. Ano po? Na malaman nila na mayroong isang positive doon sa kanilang opisina ay lahat sila dumaan sa swab test. Siyempre, pag swab test ka, dalawa lang ang pwede mong isipin Positive ka ba o negative ka? Kahit hindi mo pa naaalam yung resulta, dalawa lang ang pwede mag-linger sa isip mo. Positive ka ba o negative ka? Hanggang di mo nakukuha resulta, di ka mapapayaba, di ka mapapanatag, di ka makakatulog, baka di ka pa nga nakakakain. Bakit? Iniisip mo yung kalagayan mo. Kausap mo pa naman lagi yung taong yun. Hindi ba? Nakikidugtog ka rin ng kinakain ng mali. Biglang nalaman mo yung katabi mo yun, positive pala. Ano kayo ng damdamin mo? Di ba natatakot ka? Kaya yung kapatid natin na yun, umakyat dito, talaga namang pinag-pray natin, kita-kita naman talaga na alam namang mata, malungkot. Totoo. Hindi biro yung mikrobyo na pumasok sa ating bansa. Hindi ka sasaktuhin yan pag mahina-hina ang iyong katawang pisikal. So, takot ang dulot nito. Kaya ang mga tao, di ba, na sa ating ating gobyerno, pumasok lahat sa bahay, mag-quarantine, walang lalabas, pagkat ang mikrobyo nasa Diyos. So, ginawa ng mga tao dahil sa takot, stay at home. Di ba? Manatili sa loob ng bahay. Walang lalabas, kahit mga bata, bawal lumabas. Bawal lumabas na walang face mask. Di ba? Kung titignan natin, kunin natin yung konting senaryo na halin tulad dito, no? Na sila'y nakakulong sa loob ng bahay, nagkakatipon. Di ba? Kaya kasalamat sa Panginoon, bakit na-establish yung family altar sa bawat tahanan. Di ba? Na-establish yung Bible study, na-establish yung pray to one another. Di po ba? At sa kabila ng itong nararanasan natin, nagkakaroon sila ng kapayapaan. Kaya nakakatuwa, nakikita natin maraming mga kapatiran ngayon, no, building their altar at home. Yung kanilang bahay, ginawa nilang place of worship. Maraming mga tahanan ngayon, naging bahay, sambahan. Amen. Di ba? Kaya papuri sa Panginoon. Okay, dito sa ating pag-aaral ay paano mapapalitan ng kagalakan ang pagkatakot. Napakahalaga po ito, mayroon lang tatlong bagay na dapat po natin maunawaan. Una, ipinagkakaloob sa atin ng Diyos ang kapayapaan sa gitna ng ating pangamba at pagkatakot. Sa gitna daw ng pangamba at pagkatakot, halo na, no? Nangangamba ka, nag-worry ka, natatakot ka. Ang Diyos ay nagkakaloob ng kapayapaan
sa mga taong nagnanais na tumanggap nito. Bakit? Kasi may mga tao ayaw tumanggap ng kapayapaan. Minsan sasabihin nyo, bakit ko pa uunahin yan? Ganito na nga ang sitwasyon. Di ba? Imbis na gumawa ako ng mga bagay na ganyan, maghahanap ako ng kakainin natin. So, hindi lahat ng tao tumatanggap ng kapayapaan buhat sa Diyos because they are warrior. Amen? Without them knowing, worry is a sin. Kasalanan ang pag-aalala. Bakit? Sapagkat ang Diyos, sabi niya, sapat ang iyong pangangailangan sa araw-araw. Kaya nga huwag mo alalahanin yung bukas bahala ng Diyos. Alam ng Diyos ang pangangailangan ng bawat isa. Okay? Ipinagkakaloob sa atin ng Diyos ang kapayapaan sa gitna ng ating mga pangamba at pagkatakot. Di ba? Sabi ng Matthew 11:30, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan. Sino ba hindi napapagal? Sino ba hindi nabibigatan? Sa inyong pasanin at kayo'y pagpapahingayin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makasusuko kayo ng kapahingahan sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasanin ibibigay ko sa inyo. Sa taong mayroong pananalig sa ating Panginoon, itong kanyang pinagdadaan ng krisis na ito na nagdudulot ng takot ay para sa kanya magaan ang pasanin ito. Bakit? Sapagkat mayroon siyang kapayapaan sa gitna ng kapighatian. Amen? Kaya nga naalala ko lagi yung sinabi ko sa Psalm 91, verse 1. Sino mang nangangalong sa ating Panginoong sa ating Diyos ay hindi niya pababayaan. Diba? Kaya nga, sa Diyos lang talaga magtiwala, lalo sa panahon ito, na gagawa pera. Diba? Imagine mo, pumasok ka sa hospital ngayon, pagka may COVID positive ka, na-hospital ka, nakakagulantang yung mga bayaran sa hospital. Yung binayaran na ating ahensya ng PhilHealth ay sa isang pasyente, 4 million. Oh. Hindi ka mamamatay sa COVID, mamamatay ka sa bayad. 4 na milyon. Kung sa isang ordinaryong tao na kagaya natin, di ba? Na wala limpak-limpak na salapi, pag tinamakan, imagine mo, saan mo kukunin yun? Kakainin ka, problema pa eh. Amen ba? Pero, ang Diyos nagkakaloob ng kapayapaan sa gitna ng ating pangamba at pagkatakot. Peace is not the absence of war or fear. Diba? Hindi nawawala yun. Diba? Pero, sabi niya, but rather the presence of Christ. Yung kapayapaan makakamit lang natin sa presensya ng ating Panginoon. Pansinin mo, may kabigatan ka sa buhay. Magpuri ka sa Panginoon. Mag-aral ka ng kanyang salita. Di ba yung dalahin yung mabigat nagiging magaan? Amen? Halimbawa na lang, may Bible study sa inyo. Inibitahan ka. Meron kang problema. Naupo ka. During Bible study, nauusap ang salita ng Diyos sa iyo. Di ba? Naisipin mo ako kinakausap ng Panginoon. And after Bible study, pinag-pray ka. Pansinin mo yung dala-dala mo mabigat. Di ba? After that, nagiging magaan ang iyong puso. Nagkaroon ka ng kapayapaan. Ibig sabihin, nagkaroon ka ng pag-asa. Nagkaroon ka ng hope sa buhay. Amen? Sa panahon natin ito talaga naman yung mahirap. Kung hindi pa lalapit sa Panginoon, lalo mahirap ang buhay. Tanging sa Diyos lang naman natin makukuha ang kapayapaan. Amen? Kung wala kang makain, may asin, okay na. Hindi ba? Diba? Sa panahon natin ngayon, totoo. Mga kapatid sa Panginoon, it's about time na tayo tumanggap ng kapayapaan buhat sa Diyos sa kabila ng ating kapigatiang nararanasan. Bagamat may takot, pero try God. He will give you peace. Amen. Yung mga alagad ko, natatakot sila. Bakit? Yung mga Hudyo, nasa labas, pwede silang huliin any moment. Bakit? Kasama sila ni Kristo. Kaya nga nakapilit yung kanilang mahal. Parang ganit, COVID. Nakapilit yung mga pinto. Ayaw mong lumabas. Bakit? Baka tamaan. O hindi na lang yun
sa barangay, baka damputin ka. Di ba? Naglinis ka ng covered coat. Kaya kayo, huwag kayong gala ng gala, ha? Takot ka ngayong mahuli. Kaya mga bata rito, pag bumawa, oy, stay barangay dyan. Maisakay ka sa pick-up dyan. Dahil pa mga barangay dito, from time to time, wawang ng wawang. Kaya ngayon, magsasanda ako, pumasok kayo sa loob. Kung hindi, tamputin ka. Sa ibang bansa, nilalaki ko. Di ba? Yung takot ay dinudulot eh. Hindi lang sa COVID ka takot. Takot ka sa mga uhuhuli. Pag nahuli ka, kulong. May pin ngayon, di ba? Wala ibang pwede gawin kundi sumunod at humingi ng pag-asa at kapayapaan sa ating Panginoon. Hindi po ba? Kung batid ni Jesus ang ating mga nararanasan takot, hindi lingid kay Jesus ang nararanasan natin takot despite na mayroong pandemic. Amen? Hindi nagpapabaya ang Diyos. Although itong naranasan natin, may kapahintulutan ang Diyos sapagkat mayroong nais makita ang Diyos sa tao. Ito yung panahon na ang tao magbalik loob sa Diyos. Kailangan pa ba tayong takutin sa mga nararanasan natin para magkaroon tayo ng kapayapaan? Hanggang may pagkakataon na kilalanin mo ang Panginoong Jesucristo, tanggapin mo siya sa iyong buhay. Sa panahon ito, makakaranas ka ng kapayapaan sa iyong puso at isipan. Amen. Di ba? So, mahalaga sa buhay natin mga kapatid sa Panginoon. Bakit ni Jesus ang ating nararanasan takot? Ramdam niya ang mga damdamin natin. Ang Diyos hindi nagpapabaya sa nararamdaman mo, sa nararamdaman ko. Alam ng Diyos yung nararamdaman mong takot. Yaman nga lamang yung takot na meron ka, isalin mo sa Panginoon para magkaroon ka ng kapayapaan buhat sa Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal. Isa lang ba sinabi niya? Hindi niya sinabi, lumapit ka sa akin, ikaw na napapagal. Hindi, sabi niya, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasalin at kayo'y pagpapahingahin ko. Amen. Ito yung panahon na pwede tayong mag-rest in the presence of God. Live alone, lahat ng mga ilagay natin sa kamay ng Diyos, lahat ng mga dala-dala natin, lahat ng pasalin natin. Diba? Sabi niya, pasalin ninyo ang pamatok. Ano yung pamatok? Kung presensya ng Panginoon, magaan. Huwag problema, pasalin mo. Presence of Lord, pasalin mo. Amen? Manahan sa iyo, presensya ng Diyos. Diba? Sa pagkalasan niya, ako'y maamo ang mababang loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan. Kasi kung ba ayaw ng kapahingahan? Hindi ba? People nowadays tortured na sa ayaw isip. Abay, yung lulutuin lang ang ulam mamaya, tortured na isip mo eh. Diba? Hindi mo alam kung ano lulutuin mamaya umaga, kanina umaga, o mamaya tanghali. Mamaya tabi, hindi naman lulutuin. Ilalim yung mga nanay. Hindi pa nakakaluto ng tanghali na. Ang iisip naman, lulutuin na naman sa hapunan. Amen ba? Nakaka-torture. Diba? Lalo pa yung mga anak na ay, tuyo na naman. Di ba? Yun yun eh. Kaya nga yung kapahingahan dapat sa Diyos natin masumbungan eh. Amen. Dahil kung nararanasan natin, sobrang kabilang naman. Lalo pa kung hindi ka makatanggap ng ayuda. Diba? Yung isang araw, may gumawa dyan. Nalampasan. Guys, ganun. Hallelujah. Di ba rin ako, may stock naman tayo. Ang Diyos na nagsusupply ng ating pangangailangan. Amen? Hindi ka mamabigyan, may Diyos naman nagsusupply ng iyong pangangailangan. Meron ka pa rin kapayapaan. Amen? Hindi ka mabigyan ng isang way, hindi ka mabigyan ng pangalawang way, hindi ka mabigyan ng pangalawang way, pero ang ibibigay sa iyo ng Lord, ano? Tsunami. Na pagpapala ng Diyos. Amen? Diba? Dito nga, umakit na sako-sakong bigas. Diba? Saka pa naman yung 5 kilo nakasako, kaya sako-sakong bigas. Hindi plastic na bigas. Hindi ko sinabing kamang-kaban, ha? Sako-sako. Diba? Ngayon yun. Kaya, magaan ang pasahan ng ibibigay ng Diyos. Amen?
Kamalaga sa atin yan. Okay? At alam ng Diyos na ang solusyon sa ating mga pagkatakot ay ang kapayapaan na bubuhat sa Kanya. Sabi mo lang lahat sa Panginoon, bigyan mo lahat sa Panginoon. Ikaw mo makatanggap ng mga bagay-bagay. Lord, Ikaw ang Diyos ko. You supply all my needs. Pinabayaan ka naman ng Diyos? Natuyuan na ba yung iyong hapak? Natuyuan na ba yung sisip ng bigas? Abay, mas marami kang bigas ngayon. Bakit? Samantalang regular ang buhay, normal ang buhay natin may trabaho, natutuyuan ka ng bigas. Ngayon, hindi ka natutuyuan ng bigas. Amen. Yung bigas, hindi mo binibili. Umaakyat lang sa'yo. Tama ba? Kung may trabaho, wala kang stock na dilata eh. Ngayon, tambak ang dilata mo sa bahay. Diba? Kaya, sarap na pagkala sa Panginoon eh. He supplied all our needs. Amen? Lalo na yung kagalakan ng iyong spiritual, no? He supplied the needs of your body, your spirit. Mangyari yung mga pinapanalangin mo sa Panginoon, answered prayer, sagot ko sa akin. O ang Diyos ay talagang, di ba, visible na, ayayak, Lord, I love you, Lord, di ba? Mahahalikan mo talaga, Panginoon, di ba? Amen? Di ba natin siya nahawakan, nararamdaman naman natin siya sa puso natin, halikan natin ang Panginoon, pasalamatan, purihin natin ang Diyos sa kabila ng mga nararanasan natin ito dahil meron tayong kapayapaan sa ating puso at isip. Amen. So, mahalaga yun. Okay. Sabi niya, sa John chapter 14, verse 27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Oh. Ano ba iniwan ng Panginoon sa Kristo sa atin? Di ba kapayapaan? Hindi siya nag-iwan ng kapigatihan. Although may kapigatihan, yung kapigatihan is the test of our faith. Just yung subukin yung ating pananampalataya sa pamamagitan ng kapighatian na yan. Pero sabi ng Panginoon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Ano ba ang binibigay ng sanlibutan? Di ba kaguluhan? O ang naranasan natin, di ba kaguluhan yan? Around the world? Oh. Di ba? Sabi niya, huwag kayong mabalisa. Huwag kayong matakot. Ang Panginoong Kristo ang ating niya sa amin, kapayapaan. Kaya nga, pagpasok ng Panginoong Kristo sa bahay, ang sabi niya agad, sumain niyo ang kapayapaan. Diba? Lalo na pagka narinig mo Panginoong Kristo yun ang sinabi niya, kakaroon ka agad ng kapayapaan. Wala ka agad yung takot eh. Diba? Napapawi agad yung takot na nararanasan natin. Kaya napakalaga na maranasan natin itong kapayapaan ibinibigay ng ating Diyos. Number 2 is, ipinagkakaloob sa atin ng Diyos ang kapayapaan sa pamamagitan ng Espiritu Santo na tinanggap natin. Amen. Kung papansinin natin, yung Galatians chapter 5, verse 22, pangatlo siyang binanggit. Diba? Doon sa Galatia, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan. Pangatlo, kapayapaan. Yung kapayapaan ay isa sa mga bunga ng banal na Espiritu Santo na ibinuo sa ating mga puso. Amen. Kaya nga itong bunga ng Espiritu Santo dapat nakikita sa atin. Lalo na, mas nagagamit natin sa ganitong panahon. Amen. Kapayapaan. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang kapayapaan sa pamamagitan ng Espiritu Santo tinanggap natin. Pag may Espiritu ka ng Diyos, meron kang kapayapaan. Amen. Kaya yung nag-worry dyan, sabihin mo dyan sa katabi mo, may Espiritu Santo. Na siyang ating patnubay. Amen? Ang lakit nun. Basahin mo yung yung Galatians chapter 5, verse 22-23. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan. Kailangan niya sa panahon. Ito kailangan sa panahon niya. Katiyagaan. Ano pa? Kabaitan. Abay, pagka wala kang hinalo na kasama mo, kailangan mo ng kabaitan. Bakit? Hindi mo kailangan mo reklamo. Hindi na lang pasaka eh. Kailangan mo ng kabaitan. Kabutihan. Yung wala-wala, kung meron ka bigyan mo. Kabutihan. Share your blessing. Diba? Kung meron ka, hatiin mo.
Kung wala na, hatiin mo kami. O kung wala, hindi parehas na kayo. Amen. Bakit? Hindi naman huli ang tulong ng Panginoon. Hindi pa nauubos yung nasa harapan mo. May darating na namang biyaya ang Diyos. Pag may kapayapaan ka sa puso. Alam niyo ba yung takot, yung worry, nakakatanda yan? Tingnan mo katabi mo. Puro wrinkles. Paano isip ng isip? Paano na bukas? Walang ganito, walang ganyan. Kung walang ganito, walang ganyan. Sa Diyos mo, hindi ng lahat. Hindi ba nga natatapos yung mga maghapon, nag-aanala ka na. Tingnan mo tuloy, tumatanda ka. Amen? Dahil pag sa presensya ng Diyos, hindi ka tatanda eh. Bakit? May paglalagaan ka ng mga daladalahin mo. Amen. May kapayapaan. Kasi yung kapayapaan ang dulot niyang kagandahan sa buhay. Yung payapa isip mo, payapa puso mo, yung bang pag natutulog ka, masarap ang tulog mo. Hindi yung bigla ka lagi gising na madaling araw tapos nag-iisip ka ng maalalahanin. Amen? Hindi yun. Pagkatamatin ng Panginoon, bunga ng Banal na Espiritu Santo sa atin ay kapayapaan. Diba? Sabi nga niya, kahinaunan, kabutihan, katapatan, kahinaunan, pagpipigil sa sabi. Ito kailangan sa panahon ngayon. Diba? Hindi ka nabigyan ng form, magpigil ka sa sarili mo. Praise the Lord! Nalagpasan ka ng isang truck dyan na nagbibigay ng kulay blue plastic. Praise the Lord! Amen? Sabi niya, walang utos laban sa mga ganitong bagay. Walang kontra. Bakit? Galing sa Espiritu Santo eh. Di po ba? Ang hatid sa atin, ang pinagkaloob sa atin ng Diyos ay ang kapayapaan sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Yung kapayapaan na mayroon ka kapatid, yan ay galing sa Espiritu Santo. Di po ba? Kaya kung wala kang kapayapaan, mahalagang tanggapin mo ang Panginoong Kristo sa buhay mo. Kilalanin mo siyang lubos upang ang kapayapaan ng Diyos ay sumili. Amen? Okay? Sabi ng Panginoong Kristo in verse 22, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Bakit ko sinabi tanggapin ninyo ang Espiritu Santo? Doon sa verse 22 ng chapter 20. Sapagkat naghahayag ito ng kakaibang kapangyarihan na siyang gagabay sa pamumuhay ng mga alagad at ng mga nananampalataya sa Panginoon upang matupad ang kalooban ng Diyos. Bakit mahalagang tanggapin ang Espiritu Santo? Sapagkat siya ang ating patnubay. Diba? Yung makita ka ng Panginoon sa langit, sabi niya, ako'y paparona sa aking Ama. At pagdating ko doon, aking pakikiusapan ng aking Ama at susubuin niya ang inyong patnubay, ang banal na Espiritu Santo. Susubuin ang banal na Espiritu Santo para meron tayong patnubay. Ibig sabihin, hindi basta umalis si Jesus na hindi na pinabayaan ka. Concerned pa rin siya sa iyo. Bakit? Pinababa pa yung Holy Spirit para maging patnubay. Amen? Para patnubayan tayo sa buhay na ito, kahit dumaan tayo sa matinding pagsubok, mapagtatagumpayan natin. Amen. Kaya in John chapter 14 verse 26, ngunit ang patnubay, ang Espiritu na susubuin ng Ama, sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala sa lahat ng sinasabi ko sa inyo. Diba? Bakit mo naiintindihan ang salita ng Diyos? Because of the power of the Holy Spirit in you. Bakit ka nakakapamuhay ngayon sa pamamagitan ng salita ng Diyos? Bakit mo nasusunod ang salita ng Diyos? Bakit mo naaalala ang mga aral sa Biblia sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ng Diyos sapagkat siya ang ating patnubay. Siya ang nagbibigay ng kagalakan sa atin kapag tayo nalulumbay. He is our comforter. Pag comforter, di ba pag sinabi comforter, lalo kung tiyol, malambot, ano pakiramdam? Ang sarap, ang ginhawa. Yun ang ating ng banal na Espiritu Santo.
bigyan tayo ng maginhawang pakiramdam, maginhawang pamumuhay. Kaya nga sabi nito, susuguin ng Ama sa pangalan ko ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala sa lahat ng sinasabi ko sa inyo. Amen? Bakit nakapanghahawa ka sa salita ng Diyos? Because of the presence of the Holy Spirit in you. Amen? Bakit ka nakapagpupuri ito sa third floor? Lumulundag. Natutuwa ako sa mga kapatid na sa alam kayo, kahapon, pinalunod. Praise and worship sila, naririnig niyo ba? Dito dinig eh. Kagabi, dinig yung praise and worship, timing na timing yung drums. Di ba? Sa sobrang puspus ng isang kumakanta, talagang dinig na dinig yung boses dito eh. Praise and worship sila. Yun ay nakapagdudulot ng lakas ng kapangyarihan ng banal na Espiritu sa ating pagkakataon. Worship God. Amen? Siya nagtuturo ng dapat natin gawin para sa ikaluluwalhati at kalulugod ng Ama. Di ba? Kaya may kapayapaan because of the Holy Spirit. Amen. Not by your own, but by the power of the Holy Spirit itself. Amen. So, mahalaga yun sa buhay natin. Okay. In Romans chapter 15 verse 13, puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang banal na pag-asa at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Hindi ba? Anong ating ng Espiritu Santo? Kapuspusan mula sa Diyos at kapayapaan na dulot ng Panginoon. Amen. Yan ang napakahalaga itong kapayapaan na tinatanggap sa araw-araw. Pag-isip mo pa lang sa umaga, magpasalamat ka sa Panginoon. Ako, sa totoo lang, mga kapatid sa Panginoon, sobra kong pasasalamat at labis ang pasasalamat ko sa Panginoon. Bakit? Masasabi ko na itong buhay na ito, this is the second life that God has given to me. Bakit? Praise the Lord. Hindi ka tamaan ko dito. Di ba? Yung COVID, wala sinasangko, ulti mo sangko. Walang pinipili, ulti mo matanda. Sino gusto tama, tatama. But praise the Lord for the second life. Amen. Ikaw, hindi mo ba pasasalamatan sa Diyos yung buhay na meron ka? Hindi siya second life. Amen. Na hindi tayo tinamaan niya yung COVID na yan. Thanks be to God for His protection in us. Salamat sa dugo ni Jesus. Siyang bumabalik sa atin. Nagpuproteksyon. Amen? Di ba? Kaya mahalaga sa atin na tayo mapuspos ng Espiritu Banal. Third is, pinagkakaloob sa atin ng Diyos ang kapayapaan upang may bahagi natin ang kapangyarihan ng pagkabuhay na muli ng ating Panginoon sa Kristo. Nung nabuhay na muli ang ating Panginoon sa Kristo, ang hatid niya ay kapayapaan. Amen? Di ba? Kaya pansinin mo, nagdiwang sila, nakita nila ang Panginoon sa Kristo, pumasok. Yung iba, tinignan yung sugat ng Panginoon sa Kristo sa kamay. Diba? At sa mga sumusunod ng mga versikulo, kung mapapansin mo, ibig Tumas, diba, sinunod pa nga yung sugat ng para lang maniwala. Amen? So, dahil sa pagkabuhay na yan ng Panginoon sa Kristo, dinulutan tayo ng mas matinding pag-asa. Diba? Like for example, halimbawa, kaibigan mo, nangako sa iyo na babalikan ka. Sa malayong lugar. Nangako siya babalikan ka. Pero sa haba ng panahon ng paghihintay mo, parang nawawalan ka na ng pag-asa na siya ay babalik ka. Hindi ba? Umabot tayo ng taon, magkaedad na kayo. Still, umaasar ka na siya ay babalik. Pero hindi siya nagpakita. One time! Kalooban ng di siya nangyari. May mga edad na kayo. Nagkita kayo ulit. Di ba yung pag-asa na dati, akala mo nung nangihina na, lalong nanumbalik at lumakas muli yung pag-asa dahil nakita mo yung kaibigan mo nangako sa iyo na ikaw ay kanyang babalikan. Ang Panginoon sa Kristo dahil babalikan ang lahat ng mananampalataya. Kaya umasa sa Diyos. Amen? Hindi tayo taga rito eh.
Nagaroon tayo sa langit. Amen po ba? Kaya pinagkakaloob sa atin ng Diyos ang kapayapaan upang may bahagi sa atin ang kapangyarihan ng pagkabuhay ng uli ng ating Panginoon. Ano dahilan kung bakit pinagkaloob ng Diyos ang kanyang kapayapaan? Dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. For God so loved the world. Kaya na lamang ang pagsinta ng Diyos sa buong sanglibutan. Kaya binigay niya ng bugtong na anak ng Jesus Cristo upang ang sino sa kanya yung sumampalataya ay mapapahamak at magkaroon ng buhay na walang. Because of the love of God, kapatid, sa kabila ng pinagdadaanan natin ngayon, still love ka ni Lord. Amen? Kung mo isipin na pinabayaan ka ng Panginoon, maaari ng Diyos tinitingnan ka sa iyong kalagayan. How do you respond in this kind of crisis? Pero kung tama ang respond mo sa Panginoon na siya'y kinalangin sa panahon ito, kapatid, na-experience mo ang true love of God. Amen. Hindi ka niya pababayaan, hindi ka niya iiwanan. Ano man ang pagdaanan mo sa buhay. Amen. Kapayapaan sa gitna ng takot na ating nararanasan. O, natatakot ka pa ba? Ngayong alam mo may Diyos na handang tumulong sa iyo. Hindi ka man makarating ng probinsya, manalangin ka sa Panginoon, naaabutin na ng Panginoon yung mga mahal mo sa buhay. Hindi ka man makatanggap ngayon, manalangin ka sa Panginoon, He will provide sa iyong pangailangan sa ibang kapamaraanan. Hindi lang yan, okay? May ibang kapamaraanan ng Diyos. Amen. Okay? And I hope na lahat tayo ay mayroong kapayapaan sa puso natin sa gitna ng takot na nakakita. Amen. Let's continue praying. Despite of this crisis, na alam natin mahaba pa ang ating pagdadaanan, ilang weeks pa, ay magtitiis, magsasakripisyo, at thanks be to God. Naniniwala tayo after this, ay magiging matibay at matatag ang ating relasyon sa ating Panginoon. Amen. At ako naniniwala na lalong mas kumibay ang pag-asa mo sa Diyos at may kapayapaan ka sa iyo, Kristo. Amen? Kaya tayo manalangin. Aming Diyos, dakila, tapat, Ikaw ay pinupuri namin, Panginoon. Tunay na Ikaw ang Diyos ng kapayapaan. Ikaw ang Diyos na nagliligtas sa amin, Panginoon. Ikaw ang Diyos na aming pag-asa sa buhay na ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat ang presensya mo ay sapat. Ang iyong pag-ibig, ang pagliligtas at ang pagkakaloob sa amin ng kapayapaan upang kami ay lumaya sa takot, Panginoon. Salamat, Lord, sapagkat nariyan ka at ang iyong banal na Espiritu Santo namin patnubay. Tunay na patuloy ka namin dadakilain habang kami dumadaan sa gitna ng pagsubok na ito, Panginoon. Ikaw lamang ang aming itatanggal sa buhay namin. Ama, salamat sa lahat ng mga pagpapalang idadagay mo sa buhay namin sa kabila ng ito. At ang lahat ng takot, agam-agam ay sa iyong kamay namin nilalagak, Panginoon. Dalangin namin, Lord, na lubos ang kapayapaan ilagay sa aming mga puso, Panginoon. Ama, maraming salamat. Papuri ay sa iyo lamang at ang luwalhati. Ito aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. 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 And I hope that you bless the word of God. So umagang ito, tayo po ito ngayon. Hallelujah. Glory to God. Tayo manalangin sa Diyos. Panginoon, maraming pong salamat sa pagkakataon ito. Na ikaw ay maalaya namin sa sandali ito, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon. Salamat sa kabila ng aming nararanasan ay pinalakas mo kami. Dinulutan kami ng pag-asa, Panginoon, na mabuhay at magpatuloy sa buhay nito, Panginoon. Patuloy mo kaming gabayan. Patuloy mo kaming pagkibayan. Panginoon, you may continue to comfort us, Lord, despite of this crisis. Your presence is enough. Presensya mo ay sapat. Aming maranasan ito, Panginoon. Sa kabila na nakaambang
crisis na ito sa buhay natin. But you're still the same. Yesterday, today, and forever. You never leave us. You never forsake us. Panginoon, huwag mo po kami lulubayan. Huwag po kami kakalimutan, Panginoon, sa kabila ng aming kinakaharap. We continue to meet all our needs, Lord. Ang manalangin sa iyo, ang tumawag sa iyo, ay sapat ang maranasan namin ang iyong presensya. Si Kristo Jesus ang aming kailangan sa buhay natin. Na siyang bibigay ng pag-asa upang kami ay magtagumpay sa aming kinakaharap na ito, Panginoon. Lord, you may continue to comfort us. You may continue to guide us, Lord. Salamat, Lord. Salita mo, sapat sa buhay namin upang kami ay mabuhay. Puri sa iyong pangalan, aming panalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. You are the peace that guards my heart, my help in time of need. You are the hope that leads me on and brings me
Father, we love you and we worship you this day. Father, we love you and we worship you this Gusto ko natin pray. Lord, maraming salamat po sa kapayapaan na dulot mo sa aming buhay, Panginoon. Salamat sa mga bagay na pinangyayari mo. Naway patuloy mo po kaming ingatan, Panginoon. Sa kabila na naipin na pagsubok namin po pinag-aaral, Panginoon. Salamat sapagkat sa presensya mo sapat, Panginoon, na kami ay makaharap sa mga trials and testing na ito ng aming buhay, Panginoon. Patuloy mo kaming palakasin, patuloy mo kaming bigkisin ang pag-ibig mo, Panginoon sa Kristo. At higit sa lahat, Lord, ang yakapin ang iyong mga pangako sa salita, Panginoon, sapat na upang kami mabuhay na may kapayapaan sa aming puso. Panginoon, ang bawat tahanan, ang bawat pamilya, iyong pong kalingayin, Panginoon, sa kabila ng mga pagsubok na ito, Panginoon, kapayapaan ang siyang idulog mo sa kanila, Panginoon. Kaya kung yung bisitayan ng iyong presensya ang bawat tahanan, Panginoon, at yung wikain, sumayin niyo ang kapayapaan. Panginoon, kapag ikaw ang nagbigkas mo, Panginoon, sapat ang aming pag-alakang nararanasan, Panginoon. Thank you for comforting us, Lord. Totoo ka, Panginoon, na gumagawa ng himala sa buhay ng taong nananalig at nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Thank you for covering us by your blood, Jesus. Thank you, Lord, for giving us a strong courage, Lord, na maghawak sa iyong salita. Sa kabila nito, Panginoon, meron kaming pag-asa. At sa dulo nito, may liwanag kaming masasama. Ama, patuloy na yakapin mo ang mga taong nangingighati, Panginoon. Especially yung mga taong nagugulumihanan. Lord, hindi po silang payapain, Panginoon. Pagpalain mo ang mga kapatiran namin. Ang kapwa namin mananampalataya, gamitin mo sila sa kapanahonan nito. Doon sa mga taong nangangailangan ng kapayapaan sa kanilang puso't isipan, Lord God. Panginoon, sabi mo nga sa iyong salita, sa iyong presensya ay mayroon kaming kapayapaan. Patuloy sa iyong pangalan, patuloy ka namin luluwalhati. Salamat! Tunay ng Espiritong Banal ay aming kapisan sa buhay. Purihin ikaw, Diyos, kakilangin ka. Ingatan mo po ang bawat tahanan, ang bawat pamilya, ang bawat mananampalataya. At sigit sa lahat, Lord, yung mga tao na mga asalamat sa iyo, ay patuloy mo po silang kalimutan. Sa iyo ang kapurihan, sa iyo ang kalwalatian. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. God be the glory. Hallelujah. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. We
Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapag-harap sa inyo na walang kapintasan at may malaking mag-alakan sa kanyang kalwalatian. Sa isang Diyos natin tagapagligtas, sa pamamagitan ng Yesu Kristo ang Panginoon natin, sa kanyang kapulihan, parangalan, katakilaan, at kapangyarihan, mula pa ng una, ngayon at magpakailan naman, umayo kayong mapayapa, ang matatili sa inyo ng pag-ibig ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, sa pangalan ng Jesus. Amen.